Alamin natin ngayon ang latest sa bagyo mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Magandang gabi, Mang Tani. Jessica, habang tumatawid ay umaakyat pahilaga sa ating bansa itong bagyong si Ophel. Huling namata ng pag-asa ang bagyo sa bahagi ng Ormoc City, Leyte. Taglay nito ang lakas ng hangin umaabot sa 65 km per hour near the center at bugso na hanggang 80 km per hour. Direktang nananalasa ang bagyo sa mga lugar kung saan itinaas na ang Public Storm Warning Signal number 2. Ito ang mga probinsya ng Masbate, Samar, Eastern Samar, Leyte Provinces, mga isla ng Biliran, Camotes at Dinagat, Romblon, Aklan, Boracay Island, Bantayan Island, Capiz, Northern Negros at Northern Cebu. At mapapansin natin na ang karamihan ng mga lugar dito sa may Western at Central Visayas ay makakaranas ng maulang panahon sanhi ng unti-unting paglapit ng bagyo rito. Nanatili naman ang signal number 1 sa Batangas, Lubang Island, Southern Quezon, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Marinduque, Mindoro Provinces, Burias Island, mga isla ng Calamian at Puyo, Antique, Iloilo, Southern Cebu, Northern Samar, Bohol, Surigao del Norte at Siargao Island. Muli ang ulan ay nandito sa may Western at Central Visayas hanggang dito sa may Bicol at Mindoro Provinces. Sa datos na nakalap ng Weather Central, habang tumatawid sa bansa ang bagyong Ophel ay mas mararamdaman dito sa Metro Manila ang ulang daladala ng bagyo. Umpisa bukas ng madaling araw, asahan na po natin yan at makikita po natin na patuloy na makakaranas ng maulang panahon ang Metro Manila maghapon bukas. At dahil mabilis ang galaw ng bagyong Ophel, 22 km per hour at kung hindi ito magbabago, posibleng sa Biyernes ay lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Sa datos pa rin na nakalap ng Weather Central, hindi na inaasahang lalakas pa ang bagyo dahil po dito sa pagdaan niya sa malaking bahagi ng Visayas. Matataas na alon din sa silangang baybayin ng Luzon at Visayas, kaya po pinapayuhan ng ating mga mangingisda at yung mga maliliit na sasakyang pandagat na umiwas munang pumalaot para iwas disgrasya. Ang Pag-asa, naglabas na rin ng gale warning ukol dito, kaya asahan din pong masungit ang lagay ng dagat sa pagitan ng mga isla dyan sa Visayas at dyan sa Southern Luzon kung saan tumatawid ngayon ang bagyo. Jessica? Mang Tani, parang isa ito dun sa mga bagyo na naranasan natin itong nakaraan na mahina lang yung hangin, no? 65 kph, pero yung lawak nung kanyang pag-ulan, abay parang wala yatang probinsya sa Visayas na hindi uulanin nito. Tama yun, Jessica. Yun ang isang pinapaalala natin sa ating mga kababayan, na kapag mahina ang bagyo in terms of wind intensity, ang kapalit naman nito ay mas maulang panahon. At lalong-lalo na kapag ganitong mga buwan, October, November, na kung saan talagang dumidiretso at tumatawid sa atin yung mga bagyo, asahan na natin na mas maraming ulan tayong mararamdaman, lalong-lalo na kung ito ay depression o ito ay isa lamang tropical storm. Okay, so yung rainfall forecast po nitong si Ophel, Mang Tani, masasabi nating heavy, tama po ba? Tama yun, Jessica. Lalong-lalo na itong tinitingnan natin ngayon, may kulay pula, may kulay dilaw at kulay green. At makikita natin na maraming kulay pula na mararamdaman, lalong-lalo na dito sa Southern Luzon, Bicol Region, Metro Manila, Mindoro, na kung saan hindi direktang dadaan yung sentro ng bagyo. Kaya bukas maaari magtaka yung ating mga kababayan, yung pong bagyo maaring dito dumaan sa may Mindoro, pero maraming ulan o malalakas sa pag-ulan ang mararanasan dito sa Metro Manila. Okay, dapat siguro paalalahanan natin uli yung ating mga kababayan, yung mga malapit po sa mga paanan ng bundok, yung medyo loose yung soil sa kanilang mga lugar, yung mga malapit sa ilog, medyo nagbabanta ang flash floods at landslides. Di po ba, Mang Tani? Tama yun, Jessica. Kaya pinapaalalahanan natin, hindi lamang po doon sa mga lugar na direktang dadaanan ng bagyo, maging yung pong Southern Luzon, even Central Luzon, dahil po sa inaasahan nating malakas sa pag-ulan, paalala po yung mga naninirahan sa mababang lugar, yung mga nasa tabi ng ilog, mag-ingat po sa pagbaha o yung biglang pagtaas ng ilog, at yung mga nasa mga bulubunduking lugar, yun pong posibleng pagkakaroon ng landslide.
Yung pong gale warning ng Pag-asa, Mang Tani, napaka-importante nito kasi meron pa rin tayong mga mangingisda na muntik-muntikanan na naman. Buti na isalba sila, no, na may dumaan na mga ibang mga sasakyan na pandagat o pati may helicopter pa, kaya na isalba sila. Ano po ba ang sitwasyon ng karagatan sa Western Seaboard at Eastern Seaboard ng Pilipinas bukas? Yes, Jessica, yung pong lugar na dinadaanan ng bagyo, hindi lamang po yan ang makakaranas ng mga lakas sa matataas na alon. Dito sa ating tinitingnan, lahat po nitong mga lugar na ito, Western Seaboard ng Luzon, Eastern Seaboard, hanggang dito po sa may Visayas, matataas po yung alon dyan. Kaya po, huwag silang magtiwala, yung bagyo ay malayo dito sa mainland ng Luzon, pero dahil sa malakas na northeasterly wind flow, ay tataas po yung alon. Kaya mapanganib, lalong-lalo na doon sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Okay, nakikita ko yung mga figures na lumalabas. Mukhang walang below 1 meter na alon. Ano po, mataas talaga yan. So, delikado sa mga mangingisda at mga maliliit na sasakyang pandagat. Tama yun, Miss Jessica. Lalong-lalo na dito sa may eastern and western seaboards ng Luzon, na kung saan malayo po yung sentro ng bagyo pero malakas yung ating hangin na nanggagaling sa northeasterly. Paalala po, wala na po yung ating hanging habagat, kaya po yung dapat na nandito yung mas maalon, nandito na po ngayon yan sa may hilagang bahagi ng ating bansa. Okay, Mang Tani, last question na lang. Mabuti sem break na. Maraming mga eskwela tayo na nakabakasyon, ano? Pero sabi nyo, magiging maulan pa rin sa Metro Manila. So tama-tama sigurong advisory po ito para sa mga papasok naman sa opisina. Opo, maging handa sila dahil bukas inaasahan natin maghapon, Jessica, malakas at posibleng matitinding mga pagulan yung mararanasan natin, hindi lang sa Metro Manila, kung hindi dito sa ibang bahagi ng Southern Luzon, Batangas, Cavite, dito sa may bahagi ng Quezon. Kaya po, mukhang madaling araw pa lamang ay mararamdaman na natin yung mga pagulan. Hanggang sa maghapon, meron po tayong mararamdamang pagulan. Kaya yung po mga papasok sa opisina, mas maganda po magdala na kayo ng pananggas sa ulan. Maraming salamat, Mang Tani Nathaniel Cruz, GMA Resident Meteorologist. At para po sa iba pa naming weather updates, bumisita lamang sa GMA News online website. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.